speaking, naalala nyo noon, si Mama Leni Robredo. Si Mama Leni Robredo, mahilig talaga yun mag-commute. Mahilig mag-commute si Mama Leni. Pero si Sara ngayon may bagong pakulo. Hindi tumalab yung pagurgur-gurgur niya sa liig, na paanong ka ba naman magurgur kung meron kang 433 bodyguards? Sa 20 pa nga lang, hindi ka na magurgur eh. Tapos sa 433 bodyguards, gurgur ka sa liig. Tapos magtaka ka, yung piklat niya sa liig, lumilipat sa gitna, minsan nasa gilid. Di ba? Nakakapagtaka. Ngayon, tignan nyo, may bagong pakulo. Sumakay na ng bus, nagko-commute na siya from Manila to Mindanao. Putang inang yan, Sara. Anong nangyari sa'yo, Sara? Sasabihin ko sa'yo, pumunta ka ng Mandaluyong eh. Mamili ka na lang ng number eh. Anong room ka eh. Diba? Hindi tumalab yung kanyang pagurgur-gurgur. Ngayon nagko-commute. Nag-alalay ni Robredo na naman. Diba? Pa-shoutout daw sa Oranyo family. Ano? Pa-shoutout daw Oranyo family. Oranyo family, Miguelap shoutout. Huwag nyo iboto mga Duterte. Naku, huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Masira ang buhay nyo pag iboto nyo mga Duterte. 2,000 plus na tayo. Paabutin natin ng 10,000 live viewers. Ito na. Pamay na lang po. Sara Duterte, nag-commute, sumakay ng bus. Walang nagpapaupo, walang tumabi, natatakot bugbugin. Fake news ka daw, sabi ni Mr. Romualdez Tambi. Paano naging fake news yan? Si Sara Duterte yan, no? Sumakay ng bus, walang tumabi. Bakit? Natakot bugbugin. Teka, walang tumabi. Pinatayo na lang. UFC kasi siya eh. Sumakay ng bus, nag-commute, ginaya si Leni. Walang tumabi, takot bugbugin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mamili kayo ng politician na maging safe kayo, wag si Sara. Bakit? Bubugbugin kayo. Ayan o. Wala, hindi sa pinaupo. Akala mo konduktor, si Sara pala. Like father, like daughter. Sa mga pakulo ni Sarang ganyan, hindi na mabibenta yan. We love Sara Duterte. Bakit? Sa bagay, tumboy kasi nag-comment kaya we love. Sara Duterte, walang tumabi, hindi nakaupo, napagkamalang konduktor. Siguro naki-FC yun nagsabi na naki-FC na din. Sasabihin nila ngayon fake news daw to. Gawa-gawa daw ako kwento. Huwag kasi kayong lumabas sa huwag kasi kayong sumakay ng bus para di kayo makita. Sasabihin nyo na naman fake news, hindi totoo. Sino ba ito? Si Mary Grace Piatos? Hindi ba to si Sara? Si Mary Grace Piatos ba to? Sino ba yan? Ilapit ko pa. Alangan naman si Basti Duterte yan. Diba? Huwag nyo sabihin na si Mary Grace Piatos yan. Huwag nyo rin sabihin na si ano yan? Sulaika Lopez. Si Sara Duterte po yan. Sumakay ng bus. Nag-alali ni Robredo. Diba? Baka magsuri ka. Ba't ako magsuri? Hindi ba ako nagnakaw ng pera sa bayan? Diba? Ba't ako magsusuri? Hindi naman ako nagnakaw. Ang magsuri, yung nagnakaw at nagbanta ng buhay ng presidente. May problema ka ba sa kanya? Meron talaga. Yung tax na pinaghirapan ko, na sa aking trabaho, binayad ko, ninakaw lang ni Sara. Sino bang matatawa? Sige, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao na lugar ni Digong. Sinong matatawa sa ginawa ni Sara? Confidential funds almost 700 million. Hindi masabi kung saan dinala. Tapos tayong ordinaryong Pilipino, bibili ka lang ng bitchin, may tax na. Bibili ka lang magic sarap, may tax na. Bibili ka lang ng candy, may tax na. Tapos nanakawin lang ni Sara at hindi sabihin kung saan dinala. Sa tingin nyo, matatawa ako? Kayo, wala kayong pakialam kasi hindi nyo iniisip yun. Kasi malay natin, umaasa lang kayo sa magulang. Diba? Kami kasi hindi kami umaasa sa magulang. Bakit? 15 years old pa lang ako, nabuhay na ako mag-isa. Hindi naman kasi ako tamad eh. Minsan kasi may mga Pilipino, mamamatay ka na lang, kasama pa rin yung nanay mo. Diba? Yan yung pinakamalaking sakit ng Pinoy. Kapag nakabuntis, nagkaanak, nanay agad tatawagin. Ma, walang gatas. Pa, walang gatas. Ang sagot ng nanay at tatay, graduate na ako dyan, bakit nagdagdag ka na naman? Diba? Yan ang pinakamalaking sakit ng Pilipino. Culture na ng Pinoy yan. Pag nakabuntis, ang sarap ng ginawa. Nung nabuo, damay pati nanay at tatay. Totoo yan. Sabihin niyo sa akin di totoo. Nung
nagkakantutan, hindi pinaalam sa magulang. Nung nagbunga, si nanay, si tatay, nadamay na. Tapos, pag dumami ang anak, sinisisi presidente. Bakit? Nung nag-iyot kayo, nandun ang presidente? Di ba? Nung mga bata pa nagkakantutan, nung nabuntis, damay magulang. Nung dumami ang anak, presidente sinisisi. Bakit nung nag-iyot kayo dyan, nagpapatungan kayo? Nandyan ba si Marcos? Nagre-referee? Wala naman, di ba? Kaya minsan tayo mga Pilipino, gayahin yung estilo ng Muslim. Kapag wala kang milyon, huwag kang mag-asawa. Ganun lang yun. Kasi mag-asawa ka, wala kang pampakain. Anong gagawin mo? Magulang na naman. Di ba? Real talk lang. Naranasan mo ba yan? Kaya nga hindi ako nag-asawa kasi ayaw ko maranasan yan eh. Kasi alam ko yung hirap ng buhay. Tapos sinisisi government. Totoo yan. Di ba? Yung mga nagmumurat nagagalit dyan sa comment section, natamaan po ba kayo? O mga DDS kayo? Di ba? Ako sa totoo lang, nagsasabi ako ng totoo. Maraming matatamaan sa sinasabi ko. Kapag ngayon, walang mapakain sa anak, tapos yung nanay at tatay mahirap din, anong gagawin? Maghihiwalay. Sinong kawawa? Yung anak. Pag lumaki, illegitimate. Di ba? Kasi mag-abroad si nanay, mag-abroad si tatay. Iwan ang anak kay lula at lolo. Pag-uwi ni nanay, pag-uwi ni tatay na buntis sa amo. Minsan si tatay na iwan sa Pilipinas, nagsasyabu, nagsusugal, nagdodroga, di ba? Ng babae. Di ba totoo? Di ba totoo sinasabi ko? Kaya kayo mga Pilipino, ako actually Pilipino din naman ako, pero hindi tayo pareho utak. Di ba? Alexander, totoo naman talaga sinasabi ko. Kuya, may hulog cellphone mo. Kawawa magulang mo yan, bibili na naman bago. Di ba? Totoo yan. Tas lalo ngayon, ng mga estudyante ngayon, akala mo nagmamay-ari na ng malalaking kumpanya. Akala mo mga CEO. Bakit? Hindi pumapasok na ang baon maliit. Tapos habang pinapaaral sa magulang, nasa Starbucks nagtambay. Yeah? Tapos hindi pa pumapasok sa school, hindi bago ang damit, bago sapatos, iPhone pa ang gamit. Tapos ang nanay, nagkabilat-bilat. Ang tatay, nagkautin-utin. Yan ang mga masasakit sa mga estudyante ngayon. Kami noon, nung estudyante kami, buha ka ng inang yan, ang baon ko 10 piso lang. Tapos pag nag-research kami niyan, pumupunta pa ako ng library kasi wala akong pambayad internet, magre-research. Di ba, library? Kalkal ako libro doon. Ang kakapal ng libro binabasa ko, nagre-research ako. Pero ngayon yung mga estudyante, may pang-internet na, may pang-Starbucks pa. Di ba? May pang-shabu pa. Kaya yung mga estudyante ngayon, hindi umuunlad ang buhay eh. May kasabihan nga tayo, ang kabataan ng pag-asa sa bayan. Paano ka maging pag-asa sa bayan kung pag-graduate mo, rebelde ka na? Sumasama ka na sa bundok, nagdala ka ng Armalite. Di ba? Tapos ngayon, meron tayong presidente, turuan sila ng tama, magwiwilga sila ngayon sa kalsada. Sasabihin agad, baba ka na, baba ka na. Impeach na, impeach na. Tama ba ako? Tama ba ako? Ngayon sasabihin nila, magaling talaga si Duterte kasi lahat ng NPA napasuko. Paano hindi napasuko? Si Juma Sison na leader, advisor niya. Tapos sasabihin ni Duterte, gawa tayo confidential funds. Intel Fund ang tawag dyan. National Security ang tawag dyan. Para mapasuko natin ang NPA, pati yung mga estudyante na recruit ng NPA, pasukuin natin. Pero ang pundo na bulsa, bakit? Ang bilis lang niya pasukuin yan. Kasi kasabwat niya si Juma Sison. Hindi nyo ba alam, bago tumakbo si Digong pagka-presidente, ang advisor niya si Juma Sison. Sino si Juma Sison? Leader ng NPA. Sino si Juma Sison? Pinsan ni Laila de Lima. Kaya hindi niya kaya na si Laila de Lima mabubuhay, pinapakulong niya. Kasi pag nasa laya si Laila, matatalo siya. Mapapababa siyang di oras. Diba? Hindi nyo alam yan. Basahin mo yung Mga Pilipino, mag-research kayo. Si Juma Sison po ang advisor ni Digong bago siya tumakbong presidente noong 2016. Bakit sila nagkakilala? Si Juma Sison ang dating professor ni Digong sa San Beda. Hindi nyo alam yan. Hindi nyo alam kasi puro lang kayo ML. Yeah? Puro lang kayo scatter. Puro kayo online sabong. Nabuang kayo.
Kaya nga, sa totoo lang, mas malaki pa yung tunog ng jeep kaysa sa boses ko eh. Dapat talaga i-face out yung mga jeep na yan. Ang ingay. O, ito na naman si comment itong Romualdez. Diba? Mga 5 kami, okay na to. Bahala kayo sa buhay nyo, basta 1,000 plus kayo dyan. Pinsan daw, bayaw. O, bakit sabihin mo? Bakit sinabi mo sa akin fake news ako? Alam mo palang bayaw. So, ibig sabihin, totoo na sinabi ko na si Laila de Lima at si Juma Season magkadikit. Sinabi ko, pinsan, nag-react ka, sabi mo bayaw. So, ibig sabihin, totoo. Di ba, nahuli kita? So, ibig sabihin, may mga DDS na nakakaalam, pero nagbubulag-bulagan lang. Di ba? Tignan nyo, nagko-comment si Tamba, hindi daw pinsan ni Juma si Laila, bayaw daw. So, ibig sabihin, alam nyo pala, nagtatanga-tangahan lang kayo. Di ba? Ang daming DDS na huli. Hindi pala magpinsan, magbayaw pala. Alam nyo naman palang magbayaw eh. At alam nyo naman pala na si Digong, kasabwat ang NPA, nagtatangahan-tangahan lang kayo, nagbubulag-bulagan lang kayo. Di ba? Alam mo palang magbayaw si Laila at si Juma eh. Pero si Juma at si Digong magkasabwat. So nagtatanga-tangahan lang kayo. Di ba nahuli kita, Tamba? Alam niyo namang matalino ako eh. Pag sinabi ko dito ngayon, si Digong at si Sara magjowa, ay hindi po, magtatay po sila. So alam nyo pala, nagtatanga-tangahan lang kayo. Diba? Ang bobobo mo kasi, mga DDS. Diba? Ngayon, alam nyo pala. Nahulog kayo ngayon sa patibong ko. Ay, Diyos ko. Tapos ngayon, ang sasabihin nyo, fake news ako. Magaling ka pala sumagot dyan, Tamba eh. Yan ang sakit talaga ng mga DDS. Protection ulit. Diba? Ito naman si Elisa, knowledge ko daw panis. Tangina mo, wala kang alam sa mundo na ginagalawan mo eh. Alam mo, Edita, matanda ka na, magpahinga ka na lang. Bakit umaasa ka na lang sa padala sa mga anak mo na sa abroad? Yeah? Magkape ka na lang, maghanda ka ng libingan mo, bumili ka na ng pwesto doon sa yung may kundo-kundo doon sa libingan ng St. Peter. Malapit ka nang mamatay, Edita, wag ka nang sumali dito, buha ka ng ina mo, mamura pa kita, high-blarin ka pa dyan. Kung ako sa'yo, Edita, ganito, kung medyo bata-bata ka pa ngayon, magsaing ka. Kasi pag uwi ng asawa mong lasinggero, babaero, adik, mabubugbog ka. Kasi wala kang sinaing. Kasi mas inuna mo yung mag-comment dito sa live ko kaysa sa magsaing. Diba? Edita. Diyos ko. Ako, naasar. Diyos ko, 3 taon ko na itong ginawa. Kailan ako naasar? Yung supporter nga ni Sarang 100 dyan, pagkatapos ng live ko, 7 na lang eh. Nagising sa katotohanan. Diba? Pag wala nang masabi, Pag wala nang masabi, sasabihin agad, pangit. Pangit mo, kamukha ka ni Charis. Okay lang kamukha ko ni Charis, at least singer, hindi kawatan. Diba? Kaysa naman sabihin kamukha ka ni Sara, oy! Hindi ako kumakain ng kefi. Diyos ko. Hindi nyo ba alam nung nakaraang linggo, binalita, Sara Duterte, nanigas ang kamay, naglalak, naputukan ng ugat, sinugod sa ospital. Diba? Edita, kung ako sa'yo, magawa ka na lang ng journal at dictionary habang buhay ka pa. Kasi pag mamamatay ka na, hindi na maalala ng pamilya mo niyan. Sabi ni Grace, hindi daw nagising, nabangungot daw sila. At saka Edita, sa totoo lang Edita, magawa ka na ng will and testament, pamana mo sa mga anak mo yung ari-arian mo. Di ba? Kasi pag namatay ka, yung mga anak mo mag-aawa yan. Ang tanong, may pangmana ka ba? Kasi bubo ka, wala ka talagang pampamana. Si JR from Zamboanga. Oy, may galap shoutout GR dyan sa Zamboanga. Wag mo na iboto ha, pag side ng mga Duterte ha. Puro lang kay adik dyan. Sabi ni Edita, knowledge mo saan galing? Bakit ko sasabihin sa'yo? Si Sara nga, hindi sinabi kung saan dinala ang pera eh. Kaya? Sabi ni Jennifer Lomiba, 1.8 M populasyon ng Davao pero bakit 100 lang support?